Ang question po, amidst the political noise and chaos, tsaka po sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, yung inflation po natin ngayon, yung gasolina, ano pong masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga ordinaryong Pilipino na patuloy na lumalaban sa araw-araw na buhay, sa traffic, sa mahal ng kuryente, sa mahal ng bilihin? And second question po, ma'am, as a leader, do you think there's still hope for the Philippines? Because can we go back or can we, from being an ayuda nations, because sa lahat po ng problema ngayon at sa lahat ng crisis na meron tayo, parang ang solusyon lagi ng gobyerno is ayuda. Oo. Unang-una, kung tama ba na inuuna, tama ba na inuuna yung politika kesa sa problema ng ordinary family? Siyempre hindi. Ako as a Filipino, no, and as a public official, hindi. Dapat nauuna ngayon ang isipin ng pamahalaan ay paano yung pambili ng pagkain araw-araw ng mga pamilya na naghihirap. Sabi ko nga nung usapan natin nung isang araw, sabi ko kahit hindi na lahat, no, kahit hindi na yung middle class, pero isipin nila yung mga kumbaga, ano bang term, one day, one eat na mga families, no? Na parang tipong kung may kita sila ngayon, may pagkain. Kung walang kita ngayon, walang pagkain. So yun yung dapat iniisip at inuuna ng pamahalaan na kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families because of the current economic situation of the Philippines. Pangalawa, ma'am, Ma'am, as a leader po, Ayuda Nation? yeah, kung Pwede, ma'am, ma'am. may pag-asa pa po ba tayo para Oo. bumangon ulit and to Oo. go away with ayuda? Yes, ma'am. Kasi hindi naman dapat kasi talaga solusyon sa problema ng poverty is ayuda. Hindi yun yung solusyon. So, kung may pag-asa pa ba? Yes, pero hindi kaagad yun mararamdaman at makikita ng mga tao. So ma'am, ano pong masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga taong nawawalan na po ng pag-asa and sobrang pagod na sila sa pakikipaglaban sa buhay? Nakikiisa ako sa kanila sa kapaguran Guran. dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin. At masakit din sa akin na marami, syempre naging mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami akong nakilala na, alam mo yon, hindi sila congressman, hindi sila mayor, hindi man lang sila konsehal na sigurado at assured yung sweldo buwan-buwan, no, na nakakaawa dahil yun nga, minsan hindi nila alam kung may darating na pera o wala, may pambili ng pagkain o wala. Yun kasi talaga yung pinaka basic, no, na kailangan tugunan ng gobyerno. Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng pagkain, papaaral sa kanilang mga anak. At syempre, bahay, kuryente, tubig. Thank you, Any question? Ma'am, Go ahead. I'll go ahead, ma'am. Yeah, I just wanted to ask. Dito, ma'am. Ma'am Sara, I just wanted to ask, where do you draw strength amidst all the bashing and the persecution that you are facing every day? Wala kasi ako sa social media, ma'am. So, hindi ko nakikita yung bashing. So, hindi talaga ako maaapektuhan ng what you don't know won't hurt you. Yes. So, ganun ang motto ko sa But what about bashing. the political persecution? Sa- Like how many you know, all this negativity that surrounds you in your office or you know, in your work? Sa trabaho naman, ma'am, meron talagang, syempre, sa isang opisina, meron talagang mga problema, no, particularly sa administration and operations. But usually, lahat naman yan nasa-solve with coordination meetings with staff and officials. Pagdating naman sa politika, paano ko ba sabihin ito?
Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. So, either way, hindi mawawala yung capacity ko na tumulong. Hindi ako parang higil ba doon sa posisyon, kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. And na-experience ko yun. Noong hindi ako tumakbo for congressman noong 2013. Pagkatapos kong nag-mayor, hindi ako tumakbo sa politika. Nag-abogado ako and nakatulong din ako, hindi as far and wide as the office of the vice president, pero nakatulong din ako ng mga tao bilang abogado. Sige, Grace, go ahead. Ma'am, first ma'am, kamusta yung pag-adjust yun sa weather na pabago-bago? In one day, ma'am, pabago ba? Tinatanong ako ng anak ko kanina kasi nag-ano ko ng sipon. Sabi niya kung sinisipon ba ako. Hindi man ako sinisipon, pero I think sa lamig, merong nasal drip. Oo. Or Baka sa allergy, pollen. ma'am. Yes, baka sa May courts ang tawag. abog. Ano ba yung abog diri sa Netherlands? Daghan. Lalo sa Duterte Street. Hindi siguro sa pollen kasi I don't think may problema ako sa pollen, but sa dust sigurado ako may Yes. problema ako sa dust kasi alikabok, dahil pag nag-aayos ako ng gamit kailangan ko talaga mag-mask because otherwise pagkatapos ng ayos diretso na yan sa ubo at sipon. And my question ma'am, as of yesterday ma'am, I think ang inflation rate natin is 7.2%. May mga investors ma'am, foreign investors na nag-aalangan o ayaw na mag-invest sa Pilipinas dahil po sa korupsyon na hindi na matapos-tapos. At the same time ma'am, may mga foreign investor na Pilipino na sa ibang bansa na nag-i-invest instead na sa Pilipinas dahil po yung corruption na hindi na natigil-tigil. Especially ma'am sa Vietnam na po sila nag-i-invest instead na sa Pilipinas mismo. Yes. Dati pa naman yan na walang investor confidence sa Pilipinas. Kasi unang-una, hindi tayo competitive tulad ng mga kapitbahay natin sa region. So, kung makikita nyo yung mga nag-i-invest sa atin sa Pilipinas, kung ikumpara mo siya sa mga kapitbahay natin at parang kapareho natin ng standing na bansa tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, makikita mo na Vietnam, makikita mo na they would prefer dito dahil napaka-competitive nitong mga countries na to and very business friendly yung kanilang mga batas and yung kanilang governance as compared to sa Pilipinas na ang levels ng corruption is from the office of the president hanggang doon sa barangay. So hindi lang siya ngayon, I think nag-worsen lang siya ngayon na zero na talaga ang foreign investor interest sa Pilipinas dahil sa mga corruption scandals. VP Inday, may mensahe ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino today? Apart from yesterday's? Wala siyang specific kasi hindi ko rin siya natanong kanina. Ikaw, ma'am. May message siya pero nasabi lang niya na gusto ko lang i-share yung nasabi niya kanina na you cannot talk about the universe without thinking if there is a God or not. No, not. Ikaw, ma'am, as Vice President, and again, I am confident in saying na talagang we are rooting for you. Whatever destiny may unveil in the distant future, ma'am, you are still our
future President of the Republic of the Yes. Philippines, what's your message to the likes of me who actually share the same sentiments? Nagpapasalamat na undying and unending yung pagpapasalamat ko. In fact, sa totoo lang, naisip ko, I am very lucky dahil hindi lahat ng tao, hindi lahat ng politician, kung makikita mo, yung paniniwala at suporta ng tao ay laging nandyan. But in my case, kung makita ninyo, from 2016 kay PRD, noong midterm elections ni PRD 2019 hanggang 2022, nung sarili ko ng elections, ay nandyan yung pagtitiwala ng mga, even ngayon, no, na I'm besieged with paninira and unfounded allegations, nandyan pa rin nandyan pa rin na kayong lahat na sinusuporta. So, on that note, I am truly blessed by God for giving me that kind of support from my fellow Filipinos. VP Inday, on behalf of the Filipinos supporting you, lumaban ka, nandito lang kami hanggang sa dulo. Mabuhay Yes, ka, VP mabuhay. Inday. Duterte!